Makakapanayam po natin ngayon sa isang special episode ng Serbisyo Muna sa PTV. Ang tinaguriang jukebox queen na si Misa Imelda Papin at ang kanyang pagiging loyalista. Magandang umaga at maraming salamat sa pagpaunlak mo sa aming panayam sa iyo. Kumusta po kayo? Nako, unang-unang maraming salamat at meron kayong oras para interviewin ako. Yes, Mel, maaari mo ba kaming kwentuhan kung paano nagsimula ang iyong karera bilang singer at hanggang magikang isang jukebox queen? Wow, medyo mahaba yun, Tony. Okay lang po. Medyo mahaba ho. Isa ho akong Bicolana. Ako po pinanganak sa Bitaogang presentasyon. Medyo mahirap pumarating ang presentasyon. You have to take a boat. It will take you at least an hour. Maganda naman po ang aking pinagmulan dahil po nakita ko po ang hirap ng buhay. Although my father before was barangay captain for many years. 20 years actually he was in politics. But na-experience ko po kung paano maging leader sa church. No? Ako ang nagli-lead doon sa, alam mo naman sa Bicol, meron po kami tinatawag na yung 9 days na novena. At ako po ang nagli-lead doon. Bata pa ako noon. And then, I joined mga singing contest sa school. At awa na Diyos, nanalo naman po ako. At si Atiglo, yung may nakakatanda sa amin, sa mga kapatid, ay siya laging kasama ko pagka ganon, mga contest. Kasi talagang mas magaling si Atiglo sa akin. Idol ko yun eh. So, pero nananalo ako lagi. No? And I joined the Bicol version of Tawag Tanghalan, which is the Hagyanan sa Kabituunan. Nag-champion po ako, 13 weeks, undefeated champion ako. But nung dumating na yung grand finals, pang 4th place lang po ako. So, yun, we decided to come to Manila. Para sabi ni Papa, sigurado, magiging superstar ka. Yung pangarap ni Pa. Dito na kayo sa Metro Manila talaga nagsimula na talagang makilala ang Miss Imelda Papin. Sa Bicol, siyempre, hindi ka naman masyado makikilala doon, di ba? At isa pa, Tony, may nag-inspired kasi sa akin na isang matandang babae na pumasok noon sa restaurant namin. Sabi kay Mama, Mrs., meron ka bang anak na pinanganak ng January 26? Wow. So, pwede siyang makita. Pwede ko siyang makita. Tapos, pinaupo niya, she was wearing white dress, tapos may dala-dala siyang sweepstakes, tapos maganda babae, mahaba buhok, tapos nung nakita niya ako, itong bata na ito, magdadala ng swerte sa inyong pamilya, at magiging star ito. Kung sino hinahangaan niya, mararating niya, at baka malampasan niya pa. Magmula noon, na-inspired si Mama, si Papa, tapos lalo na ako. Kumbaga nagkaroon ng lakas ng loob. Ng lakas ng loob. Nung nag-aral ako doon sa St. Bridget School sa Buhi, takbo na kami sa Manila. Dito na ako din nila. And then, God is so good kasi merong naka-discover sa akin, Tony. Nung na-discover ako na with the name of June, and then Tito George, sila ang nagbigay ng pagkakataon na ako isali nila sa mga radio contest, gano'n. Nung panahon, pati sa mga TV siguro. Pati mga TV show. Yung TV, later na yon. Kasi siyempre galing ko sa probinsya. Alam mo nang pag galing ka sa probinsya, medyo, di ba, mahirap kang mag-up ng Manila life. No? Bago ako makapag-record talaga na nag-hit, yung Babaeng Makasalanan, Lalaking Salawan, which is the first record that I recorded, yung nag-try kami mag-record ng sarili ko, no? And then, we produced it. After nung tour ko, kasi nakuha ako ng Filipinas Hotel before, Intercontinental Hotel, Hyatt, tapos isa rin yun, na-discover din ako doon sa pagpe-perform, and pinadala ako sa ibang bansa. Nagkaroon ako ng swerte doon because I had my regular television program. Nung panahon na yun, at saka hanggang ngayon, di ba, sumikat kayo bilang singer, tapos kinilala kayo bilang isang jukebox queen,
bakit pumasok pa kayo as public servant? Dahil magmula nung umalis ako sa Bitaogan, talagang naisip ko na balang araw, babalik ako at gusto kong manilbihan sa ating mga kababayan. Kasi nakita ko yung kay Papa kung paano siya magsilbi sa mga taga Bitaogan, sa barangay Bitaogan. Nakita ko Mga siya. remote barangay yun. Oo. Sabi ko, wow, ang sarap ng feeling. And sabi ko, one of these days, hindi ko na sila papagtrabahuhin. Ako na. At gusto kong makatulong. And God is so good. Nagkaroon ng record ng Imelda Papin. Nag-hit. From babaeng makasalanan, lalaking salawahan, to kutob, to mahalas ng kanagaling kagabi, to bakit, kung liligaya ka, yung ganon. Tapos, wag mo akong tingnan. Ang dami sunod-sunod po, sunod-sunod. And sabi ko, wow, ito na siguro yung sinabi nung matandang pumunta doon sa restaurant. So, sa mga ngayong panahon po, marami pa rin kayong narinig namin ng mga concert. And then yung pinakalas nyo yata, kung hindi kami nagkakamali, yung concert nyo sa Bohol. Pwede nyo ba kaming kwentuhan kung ano yung concert na yung patungkol, yung tungkol sa concert nyo sa Bohol? Ay, oo, grabe po. Yung mga taga Bohol, hello po. Maraming salamat dahil sobra po ang success nitong concert namin. Unexpected ho yung audience, no? Yes, oo. Kasi nagkaroon po kami ng black screening ng Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin, yung movie. And punong-puno po yung dalawang theaters at hindi magkasya yung tao. Nagkaroon kami ng open area ng ICM Mall at doon sa yung parking lot nila, napakalaki ay napuno po ng tao yan. Wow. We had about 5,000 people. We already have this play date on April 10. Ano po. But at the same time, yung iba po mga provinces, cities, ay kinukumbida po ako to do a concert for a cause. Ano po, like what we did in Bohol. And at the same time, piniplay po namin yung movie na Loyalista. And naka-schedule po yan, like March 26 in La Union. Gaganapin po sa napakalaking convention center sa La Union. And then April 5 in Santa Maria, Pangasinan, April 6 in Benguet, April... Ang dami po na So lahat po yan pupunta nyo? Pupuntahan namin, Tony, kasi ang dami pong request. So meron pa tayong may Samar, meron pong Tacloban. We will announce it later on. What we're doing, pag mga black screening po, ay sinasabayan po namin ng concert. That's why they like it so much. Oo. Saan ba talaga nakafocus ang pelikulang Loyalista? Actually, yung Loyalista po, magtataka po kayo. Alam niyo naman ang Loyalista. Pagka sinabing Loyalista, Marcos, di po ba? Totoo po yun. Pero yung daughter ko, si Mafi, sabi niya sa akin, Ma'am, it's about time for you na maggawa ka ng pelikula at you owe it to your followers, to your fans, na makita nila ang buhay mo. Bakit hindi natin gawing pelikulang buhay mo at malaman nila kung anong klaseng tao ka. Tipong ganon. So, oo nga, no? That's a good idea. So, bigla na lang we came up with this, idea of producing this movie. We are producing this, actually. We produced this, kami yung dalawang mag-ina. Yes. Family. Ito bang pagiging loyalista? Kaakibat ba ito yung pagiging loyalista mo talaga noon? Kasi alam natin na sa pamilya Marcos na talagang ikaw ay kilalang loyalista. Related ba ito doon? Actually, pwede po nating sabihin na kasama po ang pagka-loyalista ko po sa Marcos family. Kasi merong portion po dyan na sa buhay ng Imelda Papin, aside from, bata hanggang ako po'y nagkaroon ng recording, umikot ng buong mundo para maggawa ng shows, etc. ay pwede nating sabihin yon na kasama po ang pagkaluyalisa ni Papin sa Marcos. Bakit po? I lived with them in Hawaii for more than 3 years until na mawala po si Sir. I also define loyalista na ganito. Ang loyalista, hindi lang pala sa isang tao. But you have to be loyal to God. You have to be loyal to yourself para marating mo ang pangarap mo sa buhay.
Kasi, ibig sabihin, kung hindi ka tapat, loyalty kasi tapat di ba? Kung hindi ka tapat sa sarili mo, paano mo mararating yung gusto mong marating sa buhay mo, di ba? And you have to be loyal to your country. And you have to be loyal to your friends. Ngayong mga panahon na ito, alam natin na may edad na talaga si dating First Lady Imelda Marcos. Sa mga panahon bang ito, nagkakabanding-banding pa kayong dalawa? Actually, nagkita po kami last time na nagkita kami sa anniversary, sa death anniversary ng ating President Marcos Sr. Ay tuwang-tuwa siya at sabi niya pa sa, gaganon pa siya sa akin, you know. I love her so much kasi nakita ko po yung kanyang puso when I was in Hawaii. Kaya masasabi ko po yun dahil halos doon na po ako na, you know, nakatira sa kanila. At lalo na si former President Marcos Sr., kita ko po kung gaano ang puso nila sa bansang Pilipinas, sa mga Filipino. Kaya mahal na mahal ko po sila. Para ko silang magulang. Okay, Mel, paano po makakatulong ang inyong pelikulang Loyalista dito sa bagong campaign ng ating kasalukuyang administrasyon, itong bagong Pilipinas? Okay, unang-una, napakaganda ng pangarap ng ating presidente dito sa bagong Pilipinas. At ating ipanalangin na talagang ito ay lahat matupad para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ang loyalista po ay definitely makakatulong po ito. Bakit? Ito po ay it's all about love. It's all about respect. It's all about unity. So, hindi po ito isang pelikula na nagkikriticize sa government or gumagawa ng controversial issue and so forth. Hindi po. Ito po, it's all about pagmamahal sa ating lahat. Ipinakita ko dito how I sacrificed my life just to be with the former President Marcos and the family. So, yun po ang ipinakita ko dito. Kasalukuyan po kayo ang Pangulo ng CAP o itong kapisanan ng mga artista ng pelikulang Pilipino at telebisyon. Sa dami niyong trabaho, paano niyo ginagampanan yung obligasyon niyo dyan bilang Pangulo ng samahang ito ng mga artista? Unang-una, pangalawang term ko nito. Wow. Oo. At nakakatuwa dahil alam mo kung saan nag-oath ang mga officers, yung mga board of directors sa Malacanang. Wow. Oh, yeah. Nakita No less namin than yan. President Bongbong Marcos ang nag-oath sa amin. At maraming salamat po, Mr. President. Well, it's a matter of time management. At nakakatulong po kami doon sa yung mga walang masyadong trabaho. Like what I did. Itong movie po, itong Loyalista, ang dami ko po dito kahit papaano nabigyan ng pag-asa. Kasi dumaan ang pandemya, hirap ng buhay, nawala ho ang pelikula, usong-uso ng internet, etc. Pero walang trabaho ang mga artista. What I'm doing is, and the board, kasi I cannot do it alone. Laging with the board ang decision. Ay, pag merong namatayan, kahit pa paano, we're giving them something. Pag merong na-hospital. Mayroon na hospital. Oo. Pag pinasok ko po ang PhilHealth. So kung merong may sakit, natutulungan po. Kahit pa paano. Kahit pa paano. Sa SS, ganun din po. So, kasi hindi ho kakayanin namin. Wala kaming pera, walang sariling pondo. Walang sariling pondo. Kasi we're one of the guilds of Film Academy. Na tinatagnood during the time of the late President. And sana, mas sabi nga namin kay President Marcos, sana mas siguro madagdagan pa at mabigyan ng attention because we're handling the actors and actresses at saka mga stuntmen, mga yung walang masyadong role sa pelikula but kailangan namin sila. Noong panahon po ni dating Pangulong Marcos Sr.,
meron siyang programang palakasin ang Pelikula. pelikulang Pilipino. Yes. Nung magkausap kayo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ano ang kanyang nasabi sa iyo? Ano ang plano niya para dito sa pelikulang Pilipino? Sa speech niya po noon, napakaganda. Na kailangan po ay ang pelikula natin ay mai-compete natin sa international. So, yan po ang ginagawa natin na kung pwede, ang mga producers like us ay makapag-come up ng quality movies. And not only that, yung talaga magkaroon ng trabaho ang nasa movie industry. And we hope and we pray, we are praying actually, Mr. President, na mabigyan talaga ng attention ang movie industry. Yung mga lahat ng mga... We have about 3,000 members. Mga kaibigan, mga viewers po, ay ulitin ko, inibitahan ko po kayong lahat na manood po ng Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin is coming April 10 in all cinemas nationwide. Ang kasama ko po dito, siyempre, walang iba po, si Claudine Barreto po ang nag-play ng role ni Imelda Papin. At ang aking, yung young Imelda Papin, Kanisha Santos, and Harmony Kwon. Ang nag-play ng role po ng the late President Ferdinand Marcos Sr., walang iba po kundi si Governor E.R. Ejercito, and of course, Alice Dixon, who played the role of the former First Lady, Madam Imelda Romualdez Marcos. Ang nag-play ng role po ng tatay ko po, Julian Rojas, si Papa. At saka si Mama, nag-play ng role, Ruby Arcilla, anak po ng dating veteranong Bella Flores. At siyempre, yung husband ko po dito, si Bong, former governor ng Marinduque, si Gary Estrada. And, of course, yung anak ko, makikita niyo ang beauty ng anak ko dito, mas maganda po siya sa akin. Kaya talagang siya rin ang nag-play ng sarili niyang role, being my daughter. And the director of the show, of this movie, is Gabby Ramos. Panoorin niyo po, napakarami pong artista dito. We have almost 1,000 characters po dito. Maraming salamat. Nandiyan po sila Res Cortez and many more. Salamat po. Congratulations, Mel, sa Thank you. Loyalista mo. Thank you, Mayor. Mga kasama, wag po muna kayong aalis dahil babalik po ang Serbisyo Muna sa PTV. Tunay nga na sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili at pakikipagtulungan sa ating kapwa, ay marami tayong mararating. Naway ang mga kwento ng episode na ito ay magbigay ng inspirasyon sa lahat na patuloy na mangarap at magpursige pa para maabot ang mga ito. Ito po muli si Tony Chavez. Sa ngalan ng aking kasama na si Dian Querer, kita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Serbisyo Muna sa PTV.